Ang topic natin ay kagalingan kasi may mga sakit tayo, may mga problema. Sakit na espiritual, sakit sa pera, mabulsa, sakit sa katawang physical. Okay. Awit 107 verse 17 to 20. May nangagkakasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay, dahil sa pagsuway, ang dinanas nila ay mga kahirapan. Ano mang pagkain na makita nila ay di na magustuhan. Ano pat sa inyo, di na magluluwag ang kanilang buhay. Sa ganong lagay, sila ay tumawag kay Yahweh. Tinulungan sila sa kahirapan, sila ay tinubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakita niyo? Nagkakasakit ang tao dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating pagkukulang, dahil hindi natin iniingatan ang ating sarili. Nagbibisyo mga kalalakihan. Amen? Mga kababaihan din nagbibisyo. O, paano kang hindi magkakasakit? Yung iba naman sumsum sa hanap buhay, nakakalimutan ng kumain. Tinitiis ang sarili para lang sa kapakanan ng iba o mga mahal sa buhay. Diba, ang kalusugan ay, ano ba nga yung salita na yun? Mahalaga. No? Health is wealth. Amen? Yun, magkaroon ka ng kalusugan, isang malaking kayamanan na. Kahit mahirap ang buhay mo, makakapagtrabaho ka. Kasi may lakas ka. May pera ka nga, may cancer ka naman. O diba? Hindi rin magiging masaya. Kaya wag mo kayong naiinggit sa mayayaman. Kung anong buhay nyo ngayon, accept it, tanggapin nyo. Kung iyan diyan kayo, isinila kayo sa mahirap na magulang. Alam nga, balik ta rin ng mundo para yumaman ka. Amen? Hindi ganun. Ako nga anong araw, nag-iisip ako, nag-daydream ako, mayaman ako, bata ako. Kakapunta ako sa ganitong lugar, mamamasyal ako. Daydreaming lang yun. Para maibsan ko yung mga kabataan ko na nakatira ako sa iba, sa tiyahin, utos-utusan. Parang gusto ko lang masiyahan yung sarili ko na dinedaydream ko lang yung mga bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko. Amen? Para mawala yung mga hindi magagandang, hindi siyempre alam mo, mahirap ang buhay nyo. Amen? Pinamimigay ka ng nanay mo para makapag-aral. Kaya natitira ka sa mga kamag-anak. Siyempre, hindi naman maganda ang buhay pag nakikitira ka. Ikaw ang utusan. Ikaw yung meron kang trabahong gagawain. Talagang dapat mong gawin yun, hindi ka magre-reklamo. Amen? O, yun ang buhay ng tao. Kaya kung minsan, nagdi-daydream ka. Yun. Nagiging parang masaya lang ang buhay mo na darating din yun. Yung, ikaw yun nandun sa lugar na yun. No? Parang ganun, daydreaming. Ganun ako nung araw nagde-daydream. Okay. Tuloy natin. Awit 107, 19 yun, ano? 20 naman. Awit 107, verse 20. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya kapag nakikinig kayo ng salita ng Diyos, yun ang kumikilos para pagalingin tayo. Ang doktor, ang gamot, pangalawa lang. Kaya niyang baguhin ang sinabi ng doktor na cancer ang sakit mo. Pwede niyang baliktarin yun. Pwede gawin niyang ordinaryo sakit lang at magagamot ng tao. Kaya, huwag kang mahirap talaga pag may sakit, di ba? Nandun yung takot. Malapit ka na bang mamatay, di ba? Nandun ang takot talaga. Wala naman tao, walang takot. Wala, yung hindi siya takot mamatay. Bigyan mo ng sakit yan. Nervous na yan. Pupunta pa lang sa doktor, nangangatog na. Walang taong hindi takot mamatay. Lahat takot. Kaya, ang ano lang talaga, makinig ka lang ng salita ng Diyos. Pag nandun ka na doon sa, malapit ka na sa kamatayan, hindi ka na mahihirapan pa. Kasi, mawawala sa iyo yun, nung kami lulubog sa Samar eh. Hindi ko naisip yung mamatay. Kahit yun nandun kami sa Marinduque, na ginegewang-gewang yung roro namin eh. Hindi ko naisip yung mamatay.
Wala kang isip na mamatay. Hindi mo, kung lumubog yun, wala na. Kaya yung palang kamatayan, sabi nga ni Sister Primitiva, yung may bukol dito, Sister Sin, madali lang palang mamatay. Kasi oras na, parang kukunin na siya. Nagsalita lang siya, wag mo na ngayon, Panginoon. Gusto ko pang maglingkod sa iyo. Biglang impact, bigla siyang huminga. Kaya sabi niya, madali lang pong mamatay. Ibig sabihin niya, nakita niya kung paano mawawalang, wala kasi sa loob mo kami naranasan ko lulubog yung bangka namin. Hindi ko iniisip yung takot na mamamatay. Wala, parang blanco ka. Yung nandun kami sa gitna ng dagat sa Marinduque, yung iba umiiyak na. Kami nagpupuri, nagdadasal, nag-aawit. Pero wala sa utak ko yung, ano na kaya yung mga anak ko, paano na yung ganito, pamilya ko, wala. Naka-blanco yan. Para pang naghihintay nila ako kung lulubog yung barko. Hindi hintay ko kung lulubog. Wala na ako nasa isip. Ganun pala. Siguro, ang tao kapag malapit ng mamatay, wala ka ng takot. Nakita ko yung Casey, sabi nga yung si Gina Pangan, pinalo ko yung bago mamatay. Kami naman niya, nakahanda na siya. Amen? Tapos kinukwento ng asawa, nung bago pa namatay yun, nag-pray pa sila. At tinaas pa niya yung kamay. Ibig sabihin, parang nakahanda ka na. Amen? Kaya ang pagpapagaling nasa Diyos. Makinig ka lang ng salita ng Diyos. Kasi kilala ka niya Kung maglilingkod ka sa Kanya, bubuhayin ka niya. Hindi, it is true. Kung maglilingkod ka sa Kanya ng tapat, bubuhayin ka pa niya. Kung alam niya ang buhay mo, kung mawawala ka, kukunin ka na niya. Hindi, totoo yun. Alam niya yung darating sa'yo. Kilala ka niya. Alam niya kung maglilingkod ka or hindi. Kung nasa gitna ka na ng kasakitan, ibig sabihin, delikado na yung buhay mo. Magdiretso na kayo. Huwag kayong ano-ano yung pantulot. Pag gumaling, mawawala. Hindi tama yun. Alam ng Diyos yun. Kung ikaw mawawala ka, pag binigyan ka ng trabaho, mawawala ka sa Panginoon. Yung mga natutunan mo, mababaliwala. Mari kunin ka na niya para mailigtas ka man lang. Yung kaluluwa mo mailigtas. Kasi kung babalik ka sa kasamaan, paano kawawa? Ang Diyos napakabait Talagang lahat ng sumunod sa Diyos, kahit nagkamali, diba nagkamali ka, tumalikod ka, binibigyan pa niya ng pagkakataong maligtas. Kaya lang, namamatay na yung katawan lupa, nililigtas na lang ang espiritu at kaluluwa. Kaya sabi ni Jesus, di ba? Hindi ko alam kung sa Roma, kung saan. Ibigay kay Satanas ang katawan, ang espiritu'y aakyat sa langit. Yun, ano niya, sinabi niya yun. Ibigay kay Satanas ang katawan, ngunit ang espiritu'y aakyat sa langit. Ganyan magmahal ang Diyos, walang hanggan. Kaya kahit masama ka, naging mabuti ka, tapos naging masama, ililigtas ka pa niya. Tinignan niya yung paglapit mo sa Diyos. Marami ko nakita mga kasama na naglingkod, tapos tumalikod, tapos namatay man sila. Nakita kong kaligtasan nila, na kinamit nila ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Amen? Ecclesiastico 30. Ecclesiastico 30, verse 22. Ecclesiastico 30, verse 22. Ito po ang sinasabi. Ang kagalakan ng puso ang siyang nagpapasigla sa tao at ang kaligayahan ang nagpapahaba ng buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tutuloy ko na lang, magsaya ka at mag-aliw. Iwaksi mo ng malayo ang iyong mga kalungkutan. Marami na ang napahamak dahil sa alalahanin at wala namang nakikinabang sa pamimighati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Huwag kayong malungkot. Yung kalimutan mo yung, di ba tayo pag may sakit, para kang nag-aalala. Lalabanan natin yung sarili natin. Huwag kayong malungkot. Yung stress, huwag kayong ma-stress. Maghanap kayo ng libangan sa Diyos. Sa Diyos kayo pumunta. May mga gawain sa COB. Doon puntahan nyo. May mga gawain sa simbahan. Umaten kayo. Dito sa atin, may mga gawain. Para mawala yung alalahanin. Mawala yung lungkot. Di ba may ganun? Nalulungkot ka. Lahat mo, umiiyak.
may sakit sila, umiiyak, malungkot. Alisin nyo yung stress. Kasi nga, pag malungkot ka, iiksi ang buhay mo. Pero pag may kaligayahan ka, hahaba ang buhay mo. Amen? Para kang malibang, hanapin mo ang Diyos. Meron sa simbahan, meron tayong Mama Mary na pwede niyong puntahan, ang malapit sa inyo. Nandito to, bukas tong kulilan, para may mga gawain tayo, vigil overnight, para malagpasan nyo yung kalungkutan. Amen? Dumarating yun pagka may sakit ang tao. Ang nanay ko, kaya siguro humaba ang buhay eh. Wala sa kanya yung mamatay eh. Sabi niya, matanda na ako, malalaki na kayo, may mga asawa at anak na kayo, okay na raw siya mamatay. Eh humaba pa ang buhay ng 10 taon. Diba? Kasi hindi siya natatakot mamatay. Sabi niya, nakikita na yung mga anak niya, maayos na. Matanda na siya. Yung pala, humaba pa buhay niya, masaya siya. Kahit may sakit. Pupunta, sabi niya, siya may cancer. Sasabihin pa sa mga tao, pero nakahanda na daw siya. Pag masaya siya tumanggap. Kaya talaga noon, pag masaya ka, hahaba ang buhay mo. Pag malungkutin ka, lagi ka nag-iisip, nai-stress po yun. Magtanong kayo sa doktor. Yung mga sakit na mabibigat, kidney, yung mga sa puso, saan pa man, sa stress nakukuha yun. Nakita niyo yung mga nagtatrabaho, pag nai-stress, meron ako na ba't sakit mo, kidney? Saan mo nakuha yan? Hindi naman daw siya kumakain ng maalat. Hindi naman siya umiinom ng soft drink. Ang sabi ng doktor, ano ba sa trabaho mo? Nai-stress daw siya. Doon galing yan. Amen? Kaya kapag meron kayong nararamdaman, pasiglahin niyo ang sarili niyo. Huwag kayong malungkot. Alalahanin niyo may Diyos na pwedeng magpagaling sa bawat isa. Amen? Ecclesiastes 38, 9 to 12. Ecclesiastes 38, 9 to 12. Ito po ang sinasabi. Anak, kapag nagkasakit ka, ise-7 to. Sa mga bagay na yan, kinukuha ng parmaseutiko ang mga gamot na ginagamit ng manggagamot sa pagpapagaling ng sakit at pagpapanauli ng kalusugan. Ano pa't hindi natitigil ang paggawa ng Panginoon na siyang nangangalaga sa kalusugan ng tao sa buong daigdig. Anak, kapag nagkasakit ka, huwag mo itong ikabalisa. Dumalangin ka sa Panginoon at pagagalingin ka niya. Pagsisihan mo ang iyong mga kamalian at magbagong buhay ka. Linisin mo ang iyong puso sa lahat ng bahid ng kasalanan. Mag-alay ka ng insenso at ng handog na pagkain at buhusan mo ng langis ang iyong handog sa abot ng iyong makakaya. Pagkatapos, magpatawag ka ng manggagamot. Ang Panginoon din ang may likha sa tungkuling iyan at huwag mo siyang papaalisin pagkat kailangan mo siya. May mga pagkakataon sa kamay niya, masasalalay ang buhay mo. Dadalangin din siya sa Panginoon na siya'y patnubayan upang mapawi ang sakit, mapagaling ang iyong karamdaman at mailigtas ang iyong buhay. Ang salita ng Diyos. Conforme yun, kailangan din natin na manggagamot at mga gamot pag nagkakasakit. Kasi katulad ng sa bato, UTI, hindi yan makukuha ng kung ano-ano lang mga herbal. Kaya nasisira ang bato, no? Kailangan mo talaga ng malakas na antibiotic kapag ang tinatamaan ay ang bato na UTI. Hindi pwede yung mga dahon-dahon lang. Kasi kapag tinamaan ang tao sa UTI, kapag hindi yan pinagaling ng UTI, sisirain niya ng bato. Kaya kailangan mo talagang magpatingin sa doktor. Kasi sila lang ang may alam na antibiotic na abot doon sa kakayahan kung ilang bakterya ang nandoon sa iyo para hindi sila pumasok sa bato at makasira ng bato. Huwag tayo agad aasa sa mga herbal. Punta muna tayo sa doktor. Amen? Katulad ng bayaw ko, sakit-sakit na dyan. Ako, hinala ako. Eto daw, masakit. Sabi ko, saan ba masakit? Daliwa. Doktora na raw ako eh.
Sabi ko, Sabato yan. May UTI yan. Sabado, dinala. Hindi pa rin mawala ang sakit, sinaksakan na. Lunes, dinala. Sabi ko, patingnan mo na yan dito, ano ba to? Sa blood chem. Tsaka paano may ihi. Sabi ko sa anak ko, malakas ang UTI niya. O, Lunes, bumalik, ganun pa rin. In-ultrasound na, lahat. Pagdating ng 3 araw, sa ikatlo, sabi ko, ikalawang araw, patignan mo na ihi niya. Sabi ko doon sa anak ko, dahil siya nagdadala. Pangatlong balik, ako kasi alam ko na yun eh. Sabi niya, doktor, mataas ang UTI at umaano na sa bato. Kapag hindi maalagaan, delikado. Pero sabi sa kanila, hindi ka pa na maidadialysis. Ayusin lang yung ano mo, yung UTI mo. Ayun, nakailang inom lang. Martes yata dinala. Merkules, Huwebes. Kaya nagtatrabaho na. Wala na yung sakit ng tiyan. Minsan, pag may sumasakit po sa inyo, dito, sa abdomen, sa likuran, ihi ka agad ang patignan nyo. Paano, UTI yun. Apo ko, sumasakit ang tiyan eh. Yung walang ano yun. Lola, it hurts. O, dalhin sa ospital. Patignan mo na lahat. Yung ihi, patignan mo na. Si ano yata nagdala, Sally. Bumalik. Baka daw appendix. Hindi appendix yan. Ano lang yan, baka UTI lang yan. Meron daw mahina lang. Ba't hindi nagbigay ng antibiotic? Pinabalik ko. Sabi mo, bigyan ng antibiotic yan kahit mahina ang UTI. Sumasakit ang tiyan ng bata. Binigyan ng antibiotic ng doktor sa Peralta. O, nakainom yung bata. Wala nang kiro. Wala ang UTI. Gumaling na. Amen? Minsan, matitignan mo naman kung ano yung nararamdaman mo at nakikita mo sa iba. Nakikita mo na kung ano yung sakit ng tao. Amen? Ay, nagtatrabaho na yung bayo ko. Oy, sabi ko, yung iniinom mo antibiotic, tuloy-tuloy mo yan, ha? Kung may hihinto yun, matigas ni ulo nun. Pagka magaling na, titigil na yung gamot. Diba, hindi ka ako, antibiotic yan. Mataas ang, sabi nga, ang kreya niya, medyo ano, pero hindi pa naman tumataas. Kasi nga sa UTI, ilang araw, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, dapat isang araw pa lang, tinignan na agad. Ba't hindi mo ako pinatingnan dito agad sa blood chem? Sinaksakan nung sa kirot, nawala na raw. Tapos kinaano, Linggo, masakit na naman. Kasi dito yan. Pag sumasakit yan, likuran niya, itong sa bato yan. Okay. Awit 104. Awit 104, 29 to 30. Kaya patitingnan nyo rin. Huwag kayong hindi magpapatingin sa doktor. Hindi nyo, pag pinagtagal nyo yung sakit, mahirapan ang gamutin. Kailangan, ang doktor kasi, gusto bumalik eh. Diba ganyan mga doktor? Yung mister ko, natilamsikan sa mata ng bakal yata o dumi. Dinala ko dito sa Malolos, sa mata, tinignan. O, okay na, nawala na. Dok, bigyan mo ng antibiotic, hindi na raw kailangan. Yung patak-batak lang. Di inuwi ko na. Sabi ng mister ko, parang hindi gumagaling. 2 araw, 3, binalik ulit. Ay wala na naman. Ito, kaya mo akong bigyan ng antibiotic eh. Binano ko yung doktor eh. Bigyan mo ako ng antibiotic para gumaling ang asawa ko. O, tsaka niya binigyan. O, nung pinainom ko ng antibiotic, gumaling. Diba? May mga doktor na mukhang pera. Hindi totoo yun. Ba't hindi mo bibigyan ng antibiotic? Tinanggalan mo sa mata. Walang antibiotic. Mahalaga yung antibiotic sa mga ganyan. Pinali ko, ayaw pang magbigay. Hindi, okay yan pa. Hindi, Dok, bigyan mo ako ng antibiotic. Para hindi, sa isip-isip, tanga ako, pababalikin mo ako ulit. O, binigyan niya antibiotic. O, hindi na kami bumalik. Minsan sasagot kayo sa mga doktor. O nga, tinignan. Nag-high-blood ako. Okay lang ba? O, nahihilo ko. Dala ako kay Padilla. May sugar ka na. Ilan ang sugar ko, Dok? 130. Mababaho yan, Dok. Kaya ko pa yan. Buti kaya magpalit na tayo. Ikaw na ang doktora, ako na ang pasyente. Sumasagot na ako sa doktor. Mababa pa ho yan, Dok, di ba? 130 lang. Oo nga, mahina nga yung sugar mo. Hindi mo nga kaya yung 130, kaya ako nahihilo eh. Ganun po ba? O di, bigyan niyo na ako ng gamot.
kay Fernandez. Kaya napatingin. Lagi na ako sa high blood eh. Titignan ako ng sekretary, di ba? Ano na yan? Ano na tawag na? Check up na. Check up. Iinom ko na yung gamot niya. Ivermectin. Mahal-mahal pa. Dito, check up. Sabi nung secretary, 140 over 90, ganyan. Siyempre, maghihintay ka, tatawagin ka ni Dr. Fernandez. Ano din yung piloso mo? Binibi na naman ako. Sabi niya, mataas pa rin yung dugo mo. 160 over 100. Sumagot ako, Dok, kakatingin lang ng sekretary mo eh. 140 daw ako kasi ako tinatanong ko ano BP ko. Kasi sabi lang niya 140 over 90. Pagdating sa'yo 160 over 1. Ikaw pa na. Tinagalitan ako. Ba't ka ba nagpapatingin sa akin? Paano? Yung sekretary mo sabi 140, tapos sa'yo 160. Basta high blood ka. Totoo yun. Si Fernandez, diba? Ano ba yun? Kilala nila Sister Linda yun. Pulmonary yun. Mahusay yun sa pulmon. Pero sa high blood, sa mga ganun, medyo hindi siya ano doon. Yan. Kanya-kanya kasi specialista ang doktor. Kaya hindi na ako bumalik doon. Yung Ivermectin niya, iinumin mo sa umaga. Abay, inatake ko ng gabi. Atake Padilla. Ang dugo ko, 220 over 110. Ayaw nang gumana yung BP ko. Meron akong catapres. Kinilagay ko agad sa ano ko yung catapres. Pahinga ako, talong balisa ako. Alauna ng gabi, tinawagan ko yung anak ko, Jan, puntaan mo na ako rito. Iba na pakiramdam ko. May palpitation na ako. Dali mo na ako kay Padilla. Dinala ako kay Padilla. Ang dugo mo, 210 over 110. Bumaba na. Na-control na. At least nagkatapres ako eh. Okay na yan. Ay, naku, Nay, mako-confine ka. Sige, gamutin mo muna ako. Nilagyan ako ng 2 catapres, siguro 2. Lagay sa dila ko. Pag hindi ho bumaba yung dugo yung high blood nyo, i-confine ka po, dasal ako ng dasal. Sabado yata yun, o Biyernes. Linggo ako pa magtotok. Naku Lord, huwag pababain mo yung BP ko. Dahil revival, ako magtotok sa linggo. Kung ano man kasalanan ko, patawarin mo ako. At bumalik yung nurse. Kasi every minutes, titignan. 180 ka na, over 100. Aba, bumababa ka na, ha? Babalikan pa kita ulit. Sige, nakahiga ako dun sa ano. Bumalik ulit, mga ilang minuto. 140 ka na, over ano, okay ka na, pwede ka na umuwi. Hindi ka na lang ng ano. Ibalik na naman ako kay Padilla. Kasi nga, siya yung doktor ko eh. Dok, high blood ako eh. Mag-220 ako, over 120, ganun. Ay, hindi mo iniinom gamot mo. Yung binigay mo ay Ivermectin, iniinom ko eh. Pagdating mo ng gabi, natake ko eh. Basta, yun din inumin mo. Ganun na, titignan ka lang, tatanungin ka lang, tapos 600 na. Wala naman tinignan. Tingin lang ka. Talaga ang mga doktor na to, kumikita. Ginawa ko sa sarili ko, hahatiin ko yung Ivermectin. Binasa ko, 50 losartan, 5 Amlodipine. Bumili ko sa generic. Bigyan mo ako ng generic na losartan 50, Amlodipine 5. Pinaghiwalay ko. Mula nun hanggang ngayon, awa ng Diyos, hindi na ako na-high blood. Palakpakan natin ng Diyos na. Mga doktor, pagsasamahin yung gamot, ang mamahal, 27, 30 pesos. Matalino ba siya sa akin? Hinati ko. 5 piso losartan, 6 na piso Amlodipine. Diba? Kaya minsan, pwede makinig, pero pag-aaralan nyo rin. Hindi na kaya sa akin yung ganun kalakas na gamot. Tapos tutuloy ko pa yun. Hinati ko. Tapos may kausap akong nurse na galing ng Amerika. Head department ng PGH. Sabi ko, Ma'am, yung po bang mga losartan at Amlodipine, masama po ba yun? Hindi. Ako nga, iniinom ko yun eh. Ngayon pinagsasama na. Huwag ka nang sumunod doon. Tama yung ginawa mo. Losartan sa umaga,
Amlodipine sa hapon. Okay yan, ako yan ang iniinom ko. Yung mga generic, okay lang yan. Ako ano siya ng head nurse ng PGH ha. Nag-abroad sa Amerika. Nurse siya sa Amerika. Sabi ko, tingnan, minsan magtatanong-tanong kayo sa mga marurunong. Amen. Sabi, pati iniiba mo. Yun ang ano ng katawan ko, di ba? Susunod ako sa kanila, ay Bersartan, ang mahal, 27, 30, di ba? Hinati ko lang naman, pinaghiwalay ko lang. Hindi ko naman binago yung ng doktor. Hanggang ngayon, awa ng Diyos, di na ako nagpupunta kay Fernandez. Di napupunta, awa ng Diyos. Pag tinignan ko, BP ko, 120, 130 lang. Meron akong pantingin. Pagka minsan high blood ako sa gabi. Sa gabi kasi ang tibay. Minsan nakakalimutan ko uminom, hindi ko na ako makainom. Nag-150 ako o 160 ano lang. Tinira ko kalamansi. Mahusay po yung kalamansi. Kalamansi puro kahit 10 piraso. Bigayin nyo. Inumin nyo ng buo. Unti-unting bababa ang inyong BP. Bago kayo, kung di nyo kaya, tsaka kayo tumakbo sa ospital. Dahil kesa yung Del Monte, hindi yun, kalamansi. Puro. Okay, tinuturoan ko kayo. Dahil ako, high blood ako. 40 years old pa lang ako na, high blood na ako. Malapot daw ang dugo ko. Kaya, awa naman ng Diyos, yun yung mga pampalabnaw. Okay. Awit, nasa na ba ako? Tapos na ako doon. Karunungan 16. Karunungan 16. 12 to 13. Karunungan 16. 12 to 13. Kasi katulad ni Sister Salin, tumigil sa gamot, Sister Linda, tumigil siya sa gamot Wala na raw siyang diabetes. Pwede bang mawala yung diabetes? Nagto-250 siya. Sa diabetic siya, 250. Ako, 130 lang. Tinitigil niya yung gamot. Hindi. Pwede mo naman bawasan. Tsaka pwede ulit kayo magpa-check up para bawasan kung iniinom nyo. Para alam nyo. Huwag kayo titigil ng basta-basta. Karunungan ni Solomon, 16. 12 to 13. Hindi gamot na pantapal o panghamplos ang nagpagaling sa kanila. Pinagaling sila ng iyong salita, O Panginoon, ng salita mong nagpapagaling sa sangkatauhan. Ikaw ang may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Ikaw ang